Napansin mo na ba kung saan madalas matulog ang iyong pusa? Sa loob ba ng bag? Sa may altar? Ibabaw ng washing machine? Sa tindahan o kahit sa motor at sasakyan? Minsan tila simpleng asa lamang ito. Pero paano kung may mas malalim pa palang kahulugan? Ang mga pusa ay hindi basta-basta pumipili ng lugar na hinihigaan. Sila ay sensitibo sa init, amoy, enerhiya at maging sa emosyon ng tao. Kaya sa bawat pwestong pinipili nila, may maaring paliwanag, maaring siyentipiko, emosyonal o ayon sa mga tradisyonal na paniniwala. Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Habang pinapanood mo ang mga susunod na bahagi, tanungin mo ang iyong sarili. Saan madalas matulog ang pusa ko? At ano kaya ang ipinapahiwatig nito tungkol sa aking tahanan at buhay? Kaya tuklasin natin ang posibleng kahulugan sa likod ng kanilang tahimik ngunit makabuluhang mga pagpili. Una, kapag ang isang pusa ay palaging natutulog sa isang bag, may ilang praktikal at espiritual na paliwanag dito. Ang mga pusa ay likas na mahilig sa masisikip at nakakubling lugar dahil doon sila nakakaramdam ng seguridad. Ang bag ay parang maliit na kuweba. Sarado, may sariling amoy at kadalasang may amoy ng kanilang amo. Dahil sensitibo ang pusa sa amoy, mas pinipili nila ang mga bagay na may pamilyar na scent sapagkat nagbibigay ito ng comfort at pakiramdam ng proteksyon. Bukod dito, ang bag ay madalas malambot at mainit, kaya nagiging komportable itong tulugan. Ang ganitong asal ay konektado rin sa kanilang instinct. Sa aspetong emosyonal, maaaring sinyalis din ito ng attachment. Kung ang bag ay madalas mong ginagamit, posible na hinahanap ng pusa ang iyong presensya kahit wala ka roon. Para sa ilang tagapag-alaga, ito ay indikasyon ng tiwala at malalim na koneksyon sapagkat pinipili ng pusa ang isang bagay na direktang nauugnay sa iyo. Maaari rin itong simpleng pag-usisa dahil likas na mausisa ang mga pusa at mahilig silang pumasok sa mga bagong bukas na espasyo. Sa pamahiin, may ilang paniniwala na kapag ang pusa ay mahilig pumasok o matulog sa bag ng isang tao, ito raw ay tanda na sinusundan ka ng swerte o proteksyon. May nagsasabi na ang pusa ay sensitibo sa enerhiya. Kapag pinili nito ang iyong gamit, maaaring nararamdaman nito ang positibong aura o may paparating na biyaya sa iyo. Sa ibang paniniwala, kung ang pusa ay natutulog sa bag bago ka bumiyahe, ito raw ay paalala na maging maingat sa lakad ngunit may basbas ng proteksyon. Pangalawa, kapag ang isang pusa ay palaging natutulog sa may altar, maraming posibleng paliwanag dito. Una sa lahat, ang altar sa bahay ay kadalasang nasa tahimik, malinis at hindi gaanong dinaraanan na bahagi ng tahanan. Ang mga pusa ay likas na naghahanap ng lugar na ligtas, mainit at payapa para makapagpahinga. Dahil ang altar ay hindi karaniwang ginagalaw at may mga kandila o ilaw na minsan ay nagbibigay ng kaunting init, maaari itong maging komportableng pwesto para sa kanila. Bukod dito, ang taas ng altar kumpara sa sahig ay nagbibigay sa pusa ng pakiramdam ng seguridad dahil likas sa kanila ang umakyat o pumwesto sa medyo mataas na lugar upang masdan ang paligid. Sa emosyonal at behavioral na aspeto, ang pusa ay sensitibo sa enerhiya at galaw ng tao. Kapag ang altar ay lugar ng panalangin, pagninilay at katahimikan, maaaring nararamdaman ng pusa ang kalmadong atmosfera rito. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang mga hayop kabilang ang pusa ay may kakayahang makabasa ng body language at emosyon ng tao. Kung ang altar ay lugar kung saan madalas kang nagdarasal o tahimik na nag-iisip, maaaring iniuugnay ng pusa ang espasyong iyon sa kapayapaan at positibong damdamin. Sa mga paniniwala sa Pilipinas,
Itinuturing ang pusa bilang hayop na may malakas na koneksyon sa espiritual na dimensyon. Noong sinaunang panahon, sa sinaunang Ehipto, ang pusa ay sagrado at iniuugnay sa diyosang si Bastet, na sumasagisag sa proteksyon at tahanan. Dahil dito, may paniniwala ang ilan na kapag ang pusa ay kusang pumipili ng lugar malapit sa altar, maaaring ito ay tanda ng pagbabantay o pagprotekta sa tahanan laban sa negatibong enerhiya. May mga pamahiin din na nagsasabing ang pusang mahilig manatili sa altar ay nakakaramdam ng malinis o banal na enerhiya. Pangatlo, kapag ang pusa ay palaging natutulog sa ibabaw ng washing machine, maraming posibleng paliwanag dito. Una sa lahat, praktikal na dahilan ang init. Ang washing machine, lalo na kapag kakagamit lamang o nasa lugar na may sikat ng araw, ay naglalabas at nag-iipon ng init. Kilala ang mga pusa sa kanilang hilig sa may init na lugar dahil mas komportable ito para sa kanilang katawan. Bilang mga hayop na may natural na mas mataas na body temperature kaysa sa tao, mas gusto nila ang lugar na may sapat na warmth upang makatipid ng enerhiya at manatiling relaxed. Bukod dito, ang ibabaw ng washing machine ay kadalasang mataas at patag, isang posisyon na nagbibigay sa pusa ng pakiramdam ng seguridad at kontrol sa paligid. Mula sa taas, nakikita nila ang galaw sa bahay at naiiwasan ang biglaang istorbo, kaya mas payapa ang kanilang pagtulog. Sa pamahiin, may ilang paniniwala na kapag ang pusa ay pumipili ng isang partikular na lugar sa bahay at doon palaging natutulog, ito raw ay indikasyon ng positibong enerhiya sa bahaging iyon ng tahanan. Ang pusa na komportableng natutulog sa loob ng bahay ay tanda ng kapayapaan at magandang daloy ng swerte sa pamilya. Ang washing machine naman ay sumasagisag sa paglilinis at pag-aalis ng dumi. Kaya may nagsasabi na kapag ang pusa ay naroon, ito ay simbolo ng patuloy na pag-alis ng negatibong enerhiya at pagpasok ng bagong biyaya. Pang-apat, kapag ang isang pusa ay palaging natutulog sa loob ng iyong tindahan, maaari itong ipaliwanag sa praktikal at maging sa paniniwalang may halong pamahiin. Ang pusa ay likas na naghahanap ng lugar na ligtas. Kung sa loob ng tindahan niyo siya madalas mamahinga, ibig sabihin ay nararamdaman niyang ligtas siya roon. Maaring may sapat na init, may mga kahon o istanteng maaaring higaan, at hindi siya naaabala. Ang mga pusa ay sensitibo sa kapaligiran. Mabilis nilang maramdaman kung saan sila hindi mapapahamak. Kung pinipili niya ang inyong tindahan, indikasyon ito na maayos ang enerhiya at hindi siya nakakaramdam ng banta. Maaari ring naaakit siya sa amoy ng pagkain, sa presensya ng mga tao o sa katahimikan ng lugar, lalo na kung hindi masyadong maingat. Pagdating naman sa pamahiin, sa ilang tradisyon sa Asya at maging sa ilang paniniwala sa Pilipinas, ang pusang kusang pumipili ng isang bagay o negosyo upang tambayan ay tinuturing na simbolo ng swerte at magandang daloy ng biyaya. May paniniwala na ang pusa ay sensitibo sa enerhiya ng isang lugar, kaya kung mananatili siya roon, sinasabing magaan at positibo ang daloy ng kapalaran sa inyong tindahan. Lalo na kung ang pusa ay kalmado at payapang natutulog. Ito raw ay senyales ng proteksyon laban sa negatibong impluensya. Ang pagdating ng pusa sa isang negosyo ay indikasyon ng pagdami ng customer at patuloy na pag-ikot ng pera dahil ang pusa ay iniuugnay sa kasaganaan at kasipagan sa paghanap buhay. At panglima, kapag ang pusa ay mahilig matulog sa ibabaw ng motor o sasakyan. Una sa lahat, likas sa pusa ang naghahanap ng mainit na lugar. Pagkakagaling lang gamitin ang motor o kotse, mainit pa ang makina at upuan kaya ito ay nagiging perpektong pahingahan para sa kanila. Gustong-gusto ng pusang init dahil nakatutulong ito sa pag-relax ng kanilang katawan at pagtitipid ng enerhiya. Bukod dito, mataas at ligtas na pwesto ang ibabaw ng sasakyan, kaya doon nila nararamdaman ang seguridad mula sa ibang hayop o panganib. Sa pananaw naman ng pamahiin, may ilang paniniwala na kapag ang pusa ay pumipili ng iyong sasakyan, ito raw ay tanda ng proteksyon at mabuting enerhiya. May nagsasabi na ang pusa ay sensitibo sa aura ng tao.
Kung madalas siyang matutulog sa iyong motor o kotse, maaaring nakakaramdam siya ng positibong daloy ng enerhiya mula sa may-ari nito. May iba ring paniniwala na ito ay simbolo ng swerte sa biyahe. Kapag nakita mong nagpapahingang pusa sa iyong sasakyan bago ka bumiyahe, itinuturing itong paalala na maging maingat ngunit may kasamang basbas ng kaligtasan. Gayunpaman, may kabaligtaran ding pamahiin na nagsasabing kapag bigla siyang umalis o tila balisa sa ibabaw ng sasakyan, maaaring babala ito na maghinay-hinay muna sa pag-alis. Sa huli, ang pagpili ng pusa kung saan siya natutulog ay kadalasang may praktikal na dahilan. Init, seguridad, katahimikan at nakasanayang lugar. Gayunpaman, sa pananaw ng paniniwala at pamahiin, marami ang naniniwala na ang isang pusang payapang natutulog ay simbolo ng proteksyon, swerte at positibong enerhiya sa tahanan o negosyo. Ano man ang iyong paniniwala, isang bagay lamang ang malinaw. Kapag ang pusa ay kusang pumipili ng iyong espasyo upang magpahinga, ito ay tanda ng tiwala. At sa maraming pagkakataon, ang isang pusang panatag ay refleksyon ng isang tahanang may kapayapaan. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay meron tayong natutunan sa video ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.